Nakatanggap ang mga otoridad ng isang mainit na reklamo tungkol sa isang planta sa Marilao, Bulacan na di umano'y nag-ooperate at nagre-refill ng LPG o liquefied petroleum gas tank nang walang permit. Oh my gosh! Inaksyonan niya ng mga operatiba kasama ang resibo. Dahil sa sira-sirang mga pader at kasangkapan, tila nasabugan ng bomba ang tindahan na ito sa Antipolo, Rizal. Ang salarin, ang liquefied petroleum gas o LPG tank na kanilang ginamit. Nakibamay sa mga nasawi ng insidenteng ito at kung inyong makikita, nakaburol pa ho hanggang sa kasalukuyan ang dalawa ho sa mga biktimang nasawi ng pagsabog ng tangke ng LPG. Nagulat po ako, bigla namatay po yung electric fan namin. Lumabas po ako, yun nga po, nakita ko nga po yung ginagawa ni Papa. Parang pinipigilan niya po yung leak. Tinatakpan niya ng basahan. Ay yung tangki po na yun, kahit tanggalin yung regulator po, hindi, nagli-leak pa rin, tuloy-tuloy pa rin po yung singaw po. Dahil sa napansing tagas, pinapunta ng ama ni Jonathan ang nagde-deliver ng LPG sa kanila para i-check ito. Pero nang buksan ang kalan, sumabog ang tangke ng LPG. Dahil sa lakas ng pagsabog, halos malapnos ang buong katawan ng tiyuhin ni Jonathan, pati na rin ng kanyang tatay at ang nag-deliver sa kanila ng LPG. Sobrang init po ng pakiramdam ko po nun, halos parang hindi po ako mapakali. Naitakbo pa sa ospital ang mga biktima pero makalipas ang isang linggo, isa-isang binawian ng buhay ang kanyang ama, tiyuhin at ang taga-deliver ng LPG. Dito ho nangyari yung mismong insidente. Mula ho rito sa kanilang parang sala, bababa tayo. Narito po yung gas stove, yung burner na binabanggit sa atin ng kaanak ng mga biktima na sinindihan at siyang naging sinasabing ugat ng pagsabog. Ayon sa LPG Marketers Association o LPGMA, ang ganitong mga pangyayari mismo ang kanilang ikinababahala at iniiwasan. Ang main objective namin, dapat ang makuha ng consumer na cylinders yung tama. Unang-una, safe yung cylinders. Marami pa rin tayong nakikitang mga unsafe cylinders o mga scrap cylinders na nasa market pa o yung mostly yung mga walang marka. Kaya naman sa tuwing nakatatanggap sila ng mga report tungkol sa mga hindi otorisadong planta, hindi sila nag-aatubiling ilapit ito sa mga otoridad tulad na lamang ng natuklasan nilang LPG refilling plant sa Bulacan na nagkakarga di umano ng iba't ibang tatak ng LPG kahit hindi sila otorisado. Naka-receive po kami ng complaint. Meron daw certain refilling plant na nagre-refill ng other brand na hindi naman sila authorized, which is illegal po. Nag-conduct ng series of test buy ang CIDG Bulacan. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.